Pangalawang beses ko na po na-feature si Miss J sa aking YouTube video, YouTube vlog. At ito ngayon, mas na-impress ako sa setup niya ngayon. Mas napaganda niya, Miss J. Yeah, after 2 years. Hindi wala naman. 2 years na ba yan? Yes po. 2021. Pero ang kagandahan nun, 2 years after, alam niyo po ba na mas maganda ngayon yung kanyang, sasabihin ko, farm? Mas maganda siya ngayon kaysa doon sa dati. Kasi alam niyo si Miss J, siya yung taong patuloy na nag-i-innovate, nag-iisip siya kung paano papagandahin yung kanyang harvest. Dati namang problema siya sa root rot, dati namang problema siya sa tip burn. Ngayon na-address niya lahat yun. At mas maganda ngayon yung kanyang setup. Yes po. Kasi sa pagpa-farm naman po kasi sa pagtatanim, wala naman pong constant. There's always change, there's always room for improvement. And yun po yung pag nagtatanim. Kaya po, nai-enjoy ko po talaga na marami kasing nagtatanong, ang tagal mo na, bakit 2 years hindi ka pa rin tumigil? Because non-stop po kasi yung fun ng pagtatanim. There's always something new and some room for improvement. Yun po yung exciting part. Ayan, check po natin. Ilang days na to, Miss J? Ano po siya ngayon? 26 days after germination. 26 days after germination. At tinignan nyo ngayon to, pare-parehas yung laki ng kanyang mga tanim ngayon. Unlike before, iba-iba ang sizes. Ano naging sekreto mo doon, Miss J? Pare-parehas kayo. Kasi pag tinignan to, okay, ano na lahat same sizes? Unang pinalitan ko kasi dyan is yung, kung mapapansin nyo po, naka-net cap ako dati. Okay. Po yung naka-foam. Sobrang init po kasi dito sa Pampanga, as in, dito na yata ang pinakamainit. And kapag umiinit na siya, doon na nagkukos ng root rot. And syempre, pag root rot na po siya, yung instead na makapag-focus yung halaman sa pagpapaganda ng mga dahon, parang back to zero siya, magpapaganda ulit siya ng roots. Ibig ko sabihin, yung dating net cap ang ginagamit mo kasi walang media noon, ano lang Ano lang po, foam lang po yun. Lang. So, noon ang ginagamit niya ay foam at net cap, mas madaling mag-init. Mas madali po, wala siya, yung roots niya walang protection. Ang dahilan po ng root rot, katulad po ng sinasabi niya, yung mainit. Kasi kapag mainit po yung tubig, nawawala yung oxygen. At kapag wala ang dissolved oxygen sa tubig, doon na-develop yung mga bacteria at fungus. Yes po. Na nagkokos ng root rot. Iyon yun. Isa pa ako na-impress kay Miss J. Tingnan nyo to. Alam nyo ba na ito yung superfood na tinatawag yung kale? Mas masustansya to kesa sa lettuce. Pero napalaki niya, ang ganda. At alam nyo ba kung paano niya to pinapalaki? Tingnan nyo ho sa baba. Yan. Ito po ay isang example ng aquaponics na nasa loob lang din at actually may ilaw dito, tinanggal lang namin, pero ito ay may filter din dito. Yes po, I think ito yung sa indoor aquaponic po, version ng indoor aquaponic. Meron siyang filter na biofilter para ma-filter niya yung mga solid waste ng isda. Ito yung tinatawag ng biofilter, yung specific name. So lahat ng solid waste ng isda na filter na po nito. So madalas ito yung nililinis ko regularly. Ito kasi dito yung mga nakatira yung mga bacteria, good bacteria na nagko-convert ng into nitrate at saka nitrite. As well as yung ilalim kasi nito, nakikita nyo yung ibabaw niya. Yung ilalim po kasi niyan lava rock, which is also good for housing the good bacteria. Yes po, lava rock. Ang pinakasekreto po kasi ng aquaponic is yung good filter system. Kasi sila yung magpo-provide ng mga food, ng nutrients sa halaman. Pag mahina po yung filter nyo, kukulangin din po kayo ng pang-feed sa halaman. And also, kailangan kasi siyang naka-cover kasi ayaw ng bacteria ng masyadong maliwanag, namamatay sila. But sa ilalim kasi niyan, more on ito, katulad nito. May mga butas na siya dyan
So, dadaan muna yung water dito sa filter na to, lalabas doon sa ilalim nito. Kasi ang butas naman papunta doon sa second layer is nasa ilalim. So, yung water nasa ilalim, aangat siya. May ma-filter dito, may mga butas siyang papunta doon sa main bed. Yun. So, parang ito filter na to. But the whole bed is actually also a filter. Kaya kung kayo po ay mayroon ding aquarium na medyo malaki-laki sa bahay, pwede nyo taniman ng... Tanongin nyo si Miss Jane kung paano niya sinitap. Pero napakaganda po. Ang gaganda ng tubo. Dito kasi hindi ako gumagamit ng nutrient solution eh. Yung mismong isda, yung mas mismong waste ng isda, yun na yung nagpapalaki dito sa... Yeah. So hindi siya gumagamit ng nutrient solution dito. Yung dumi ng isda na kino-convert para maging nitrate, yun yung kinakain ng halaman. So wala itong nutrient solution. Ito pa yung isang ikinaganda ng farm niya ngayon na maximize sa kanyang space. Tingnan nyo ito before, wala naman niyang ganyan. Pero tingnan nyo, ang gaganda pa rin ng mga tanim niya. Ilang days siya? Same lang din po doon, 26 days. 26 days pa lang din, ang lalaki na. From Ito ay from sowing, from germination pala. 26 days from germination, so meron pa tayong 20 days para palakihin to, pero ang gaganda na. So ang sinasabi ko, pati yung space sa gilid ng bintana na gamit niya at napapakinabangan at ang gaganda ng kanyang mga tanim. At ang gamit mo dito ay itong variety na to is Olmeti. Olmeti. Yes po. Ito kasi napansin ko na hindi ganun ka kailangan ng maraming araw or maraming ilaw yung si Olmeti. Kaya nasabi nila na good din siyang itanim sa tag-ulan. Kasi dito napapansin nyo isang light lang to. Kulang pa rin siya. Yung isang tube light na to, kinukulang pa rin ng isang lettuce. Compared dun sa big setup ko na magkakatabi kasi sila eh. So, nagsusuportahan yung bawat isa. So, dito, bawat tinatanim kong variety, parang hindi ako satisfied, leggy, parang ganun po. So, yun. Nakahanap ako ng magandang variety na pwedeng itanim. Gumanda siya, si Olmeti. Yun po yung naman kay Olmeti. All year round to. Tsaka kay naman kay Olmeti, diba, nagtatanim tayo lettuce hanggang 45 days. Ito kahit abutin ng 50, 55 days, 60, okay pa rin ng Olmeti, hindi ho pumapait. RZ, right one po Olmeti. Subok ko na yan. So, kaya sa Pawis, meron ako isang hinakaan sa'yo ang ganda. Nung nakita kayo ang ganda. Yun po yung in-experiment ko dito ang fruit bearing. Yes po. Tingnan nyo. Aming talong. Yan no? Ito ay nasa gilid lang din ng bintana. Nasa labas lang ng bintana ito. Pero tingnan nyo. Yan po ay hydroponics lang din. Ito ay coco coir lang din. Coco pit. Dinidiligan lang niya ng nutrient solution. At tingnan nyo, meron din siyang sili. Actually, hindi naman tumaselan eh. Dinidiligan ko lang siya kung mga sobra-sobra kong lettuce formula, nutrient solution ng lettuce. Hindi siya maselan. So ito, lettuce formula lang din? Po. Hindi po ako minsan hindi ako nagpiting. So hindi pang fruiting talaga? Yes po. Pero, ang pinakamaganda talaga, if you wanna maximize the fruits itself and the plants will be vigorous. Yung fruit-bearing formula ng Nutri-Hydro, maganda yan. Maganda yan. Or any kind of nutrient solution na gusto nyo gamitin na pang fruit-bearing. Mas may improve pa yung bunga niya. Kung makikita nyo, madami ng bunga to. Lettuce formula pa lang po yan. Paano pa po kung fruit-bearing na ang gamit? Actually, pagka ganitong nakikita kung wala na siyang tubig, lalagyan ko na lang siya. Dito. So, bottom watering. Yes. Hindi dito? Hindi po eh. Pag dinalagyan ko lang siya dito, kapag tuyo na, pag alam kong ang tagal ko bago ko nalagyan dito. Kasi, yung si Coco Pit kasi, magsisip-sip na lang siya kung kailan niya kung kailangan niya. Ako kasi ang pinopromote ko ay urban gardening. Sa bahay lang. Kaya ito kahit sa bahay lang, pwede tayo magpalaki ng halaman, pwede tayong umani, pwede tayong kumain ng masustansyang pagkain. Kahit sa bahay lang tayo. Hindi natin kailangan magtayo ng napakalaking farm para magtanim ng ganito. May konting kita, okay na yon. Mamuhay ng healthy. Yes. So, pagka ako kasi yung nagtanim, alam ko kung paano ko yung tinanim, ano yung nandun sa tanim na yun. Parang mas ginaganahan akong kumain. Okay. Parang ganun.
At saka yung tanim niya na to, talagang walang insecticide, Wala. wala siya talaga hinahalo. Yun po yung iniiwasan natin. Walang foliar. As much as possible po, no need for the foliar. Pagka, ayaw niya talaga mag-foliar. Kaya, kung tatanungin, foliar ba o hindi, okay lang po na hindi mag-foliar. yes po. Pag hindi gumanda, palitan nyo. Ito po, last na. Ito po yung talaga hinahangaan ko, gandang-ganda ako dito sa mga ito. Ito pang giveaways natin. Ito po, ang tawag dito ay cucumber in a cup. Ito po ang literal na in a cup. Ito po yung mga pipino. Ayan o. Ang gaganda mga pipino. Pakita mga Miss J. Meron siyang iba-ibang ginawa. Ayan o. Ito po ay nasa, pinapalaki pa lang niya before it transfer. Before it transfer doon. Seedlings po to. Seedlings pa lang to. Yan ay nasa Styro cup with coco peat. styro cup with coco peat. Ito ay Ano po siya? Ito naman sa, ayan, wow, rock wall. rock wool. Pwede ka din gumamit ng foam dito kung malaki yung rock wall. Kaya mas mabilis ma-expose yung ugat niya sa nutrient solution. Kaya mas maganda yung roots niya compared to sa... Alam niyo po, kaya po namin ito feature. Ito po yung main topic natin ngayon. Magtatanim tayo ng cucumber gamit ang ginagamit niya before ay nagdidilig siya using coco peat. Ang gagamitin natin ay DWC. Gandang idea po yan, Sir Nars. Kasi ako nahihirapan ako ng manual watering. Kasi paano pag wala ako dito sa bahay? Hindi ko siya na-water. Di malalanta na yung tanim ko. So, this idea would help me a lot with that. Ang gagawin po natin DWC kasi kapag kasi ganitong fruiting, pwede naman ng kratky. Pero pag kratky kasi, pag fruiting kasi kailangan nito ng, dahil ito ay maraming ugat, kailangan ng aeration. Yes, ng enough na aeration. Kasi kung ang gagamitin nating fruiting ay kratky lang, mayroon tendency na magka-rot. Bakit? Kasi po kung nakakratky lang ito, nawawala, pag mainit, nawawala ang oxygen. So kapag nawala na ang oxygen, nade-develop na yung fungus at bacteria na nagiging dahilan ng disease called root rot. Ano ba ang pinakasimpleng paraan ng DWC na gamitin natin na mura lang? Yes. Makakatipid tayo at magkakaroon ng magandang harvest. So again, ang gagawin natin ay DWC. At ako na ho ang gagawa kasi nakakaya naman kay Miss G ko siya. Sige po, Sir Nars. So ako na po ang Papanoorin ko po magde-demo kayo. pero siya po ang magtatanim. So ang kailangan po natin, sabi ko para makatipid tayo, gagamit tayo ng bote ng pwede Absolute, pwede Wilkins. Basta ho bote, ito po ay 10 liters. 8 liters. 8. 8 liters to. Kailangan syempre na natin ng cutter. Kailangan natin ng insulator. Ayan. Pag ang tubig, tinamaan ng diretsong araw, ang magiging result po nun ay algae, lumot. Lulumutin po yung loob ng ating taniman. Yeah, so magkakaroon siya ng lumot. So yun yung pinaprevent natin, kaya natin siya tinatapat. At syempre po, may na-discover kasi kami na murang-mura lang po nabibili natin sa Shopee o sa Lazada. Ito po ay aerator. Ginagamit ito sa aquarium para source ng hangin, ng oxygen ng mga isda. So kung pwede ito sa isda, bakit hindi natin pwede gamitin dito? Sa murang halaga lang po, makakagawa tayo ng DWC sa ating bahay. Again, sabi ko nga kay Miss Tia, pinopromote namin ay urban gardening na kahit nasa bahay ka lang, pwede mong gawin. Ito po muna gagawin natin kasi dapat ito ay lalapat doon. So, ang gagawin natin, ikakat lang natin ito. Yan. So, ganun lang po kasimple na na-cut natin dito. Then, pag nilagay natin to, ayan. Ayan. Lapat na lapat po siya. Isa po pala, kailangan natin ng soldering iron para po saan ito.
magbubutas tayo dito para ipasok natin yung tubo ng ating aerator. Tingnan nyo. At since nagawa na po natin ito, magbubutas pa po tayo ng isa pa. Kasi kailangan nating may magpasukan para mag-refill ng water. So gagawa tayo ng butas ng mas malaki kumpara ba. So pwede dyan, Sir Nars, yung ano? Yung... Ayun. Ang purpose po nun, although meron tayo dito, meron po tayong ginagamit pang refill dito. Nagbutas ako para dito. Ayan. Mas madali siya. Mas madali siya pag ito po ay gamit natin sa pag-refill. So, ginawa ko pong ganito para in case na hindi tayo mag-refill, pwede na isara ulit. Pag kinabit natin itong aerator, ayan, meron siyang dalawa. Meron pong nabibiling ganito na isa lang. Yes. Pag pinasok natin, pasok lang natin dito. Kabit lang natin ang stone. Ayan. Lalagyan na lang ito natin ang water. Magsasampol po tayo. Papakita ko sa inyo na kahit ganito lang ito kalaki, ito ay 100 plus lang. Yes. 100 plus lang, pero dalawang bottle ang pwede nyo ilagyan. At ang susunod natin gagawin, lalagyan lang natin ng tubig, then tapos na. So ito po, nalagyan na natin siya ng tubig. Kung mapapansin nyo, halos nakasagad yung tubig doon sa bote. Ayan. Almost nakasayad na itong net pot. Itatry natin ngayon kung ano yung purpose ng aerator na to. Makikita natin kung gaano karaming oxygen or bubbles ang kanyang nire-release. Try po natin isa. Ito po, yan. So ganito siya, ay lalagay lang natin ito. Yan. 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 Buhay na buhay ang ugat dyan. Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa ugat sa dami ng aeration yan, ng oxygen. Kapag ganito, gagawin pa namin para sa ibang mga bote. No? Itatry namin at babalikan po natin kung ano mangyayari after 25 days siguro o 30 days. 30 days, nag-i-start to itong mamulaklak. Yes po. At namunga. So, babalikan natin si Miss G para dito. At hindi lang po pala yun. Sabi ko nga po kanina, after nito, kailangan nating coveran ng insulator. Yes po, insulator. Yan. Insulator. Ito ay tatakpan natin ng insulating po. Yan. So, nasa sa inyo na po kung paano nyo pagdidikitin ito. Pwedeng tape, pwedeng goma, pwedeng cable tie. Yan. Again, ang purpose lang natin, huwag diretso maarawan at mainitan. Aside po dun sa bote, si Miss Jing gumawa na rin sa styrobox. Kasi kapag sa styrobox, ibig sabihin, mas mamimaintain natin yung lamig ng tubig. Mapiprevent natin yung init. So, tingnan nyo po ito. Gumawa siya ng dalawa. Pwede kasi itong ano na lang, cup na lang. Pwedeng cup, pwedeng yung net cup din. Nakikita nyo yung aeration.
kukunin. Ito naman yung para sa cup. Ayan. Oh. Ito ho, pwede nyo namang ilipat-lipat. At tignan nyo yung ginawa ni Miss Jane. Ito pong aerator na to ay 1 watt lang naman. So matipid siya sa kuryente. At ang gamit niya ngayon ay Power bank lang. Tumatagal siya halos tinry ko siya 24 hours. 24 hours. Buhay pa rin. Buhay pa rin. Depende sa laki ng battery. Okay. So, abangan natin, ano bang mas maganda? Ito ba? O yung nasa bote? Para lang po sa additional na tip. Para po, kasi, tingnan niyo po, kada isang saksakan, kada isang aerator, mayroong isang outlet. So, para ho natin hindi tayo gumamit na masyadong maraming outlet, pwedeng tayong bumili nito. Pwede tayong bumili ito USB port. Ano ibig ko sabihin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pwede tayong, using this, pwede tayong makagawa ng 14 bottles. No, 14 bottles ng DWC. Gamit ito at iisa lang ang saksakan. Example po. Ito lang yung isang outlet na gagamitin natin. Tapos, ito kasi ay USB port. Ayan. Pwede natin dito na lang isaksak ang ating USB port. Ito pala, Sir Nurse, nagkakahalaga lang siya ng 88 pesos. 88 pesos lang Yes. itong USB port. 88. Tingnan nyo to. Isang USB port, dalawa ang nasa servicean niya. So, pwede tayong meron pang 6 na additional ports para makapag-serve sa 14 na bottles. Again, salamat at babalikan po natin ito. Yes, Sana mag-succeed ang iyong Excited po ako sa result. experiment. Ni-imagine ko nga yung dami ng bunga niyan. Okay. So makikita po natin, ako rin ay excited ko na magiging resulta nito. Yes. So, sana... Thank you po. At kasama nga po pala natin ngayon sila Engineer Lobel at Mike Elarmo. Bumisita din sila kay Miss Jane. So, ito po sila. Dito sila ngayon, nasa harapan natin para magpasalamat. Ayun po, nagpapasalamat kami sa lahat ng tumangkilik ng aming produkto, lalong-lalo na yung mga nagpa-set up sa amin, indoor man or outdoor. So, ganun din po sa mga produkto na meron kami, actually lahat po ng hydroponic supply. So, sa lahat po ng tumangkilik, maraming salamat. Ayun, thank you everyone sa mga patuloy na tumatangkilik sa aming mga products, indoor man siya or outdoor, materials for hydroponics. And Merry Christmas to everyone! Kaya sabi ko, isama na sa video na to kasi malaki din suporta ang ginawa niyo sa aming channel, sa aming video. Kaya pasalamat ko sa kasama na to. Sabi ko nga po, sila yung mga malalapit sa akin, ang mga kaibigan ko. Kaya masasama natin sila sa vlog para bumati kami ng isang maligayang Pasko at maligong bagong taon.